Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong iparinig sa inyo, ipakita ang isang napakagandang video na ayaw na mapanood ito ng taga-palasyo. Aburido sila yung mga ganitong video. Bagong YouTube channel, Filipina in Taiwan Gen. Sabi niya, ngayon lang daw siya nakaisip na magsalita kasi yung paninira ng gobyernong ito sa Duterte, lalo na kay Pangulong Duterte. So ito ngayon, nagsalita itong OFW na nasa Taiwan. Pakinggan natin, napakaganda yung sinasabi niya tungkol sa nagawa ng Pangulong Duterte. Sana mag-subscribe kayo ha. Ang link ng kanyang channel ilagay ko sa description box. Mag-sign kayo, mag-subscribe at pasikatin natin ang OFW na ito. Na yung katotohanan, binayaran nga po ako ni Duterte. Bayad na bayad po ako talaga ni Duterte dahil sa 6 na taon niyang pagsisilbi bilang Pangulo. Sobrang malaking pagbabago sa bayan namin. Imagine mo, maraming nagme-message sa akin na lahat ng mga kabataan na dati talagang pariwara, laging naglalagala, hindi na lumalabas kasi takot sa curfew. Pangalawa, yung mga involved sa drugs na alam naman natin kasi magkakapitbahay, di ba? Takot na talaga yung hindi na halos lumalabas kasi nga baka nga may mangyari sa kanila kapag gagawin pa nila yung drugs. And then, isa pa, mas naging peaceful or payapa yung bayan namin. Kaya talagang bayad na bayad at kotang-kota na si Tatay Digong sa akin. Kaya okay lang sabihin nyo sa akin na bayaran ako. But this is not actually the main purpose bakit ako nagsisimulang magsalita para sa bayan natin. Simulan ko sa... Ayun, nagsisimula. So baguhan pa lang. Naudyukan lang siya na magsalita. Kasi hindi na maganda yung nangyayari. Na sinisiraan nila ang panahon ni PRRD yung magandang nagawa sa kanya administrasyon. Kaya maganda at may mga ganitong mga Pilipina na nagsasalit. I-share natin ito. Ulitin ko, ang kanyang link ng channel na ito, Filipina in Taiwan Gen. Lagay ko, please subscribe para mas lalong madaming Pilipinong makarinig sa kanyang sinasabi, sa kanyang patotoo. 2016 January, nung na-meet ko si FPRRD dito sa Taiwan. Nakita ko siya, simple-simple lang. Tapos nakatayo lang siya, nakasmile siya habang kumakaway-kaway sa mga kababayan natin na imagine mo, from north to south of Taiwan, pumunta talaga sila sa Taipei City para lang ma-meet in person si FPRRD. That time, hindi pa naman pwedeng mangumpanya. They were just here to see the Filipino people and at the same time, meron kasi silang ginagawang meeting kasi gusto lang malaman yung security dito sa Taiwan since talagang, as many people say, talagang napaka-safety dito sa Taiwan. But, hindi lang yan. Alam niyo po, kung meron mang tao na dapat magsalita para kay FPRRD, I think I am one of them. Kasi isa ako sa biktima ng bias media. Alam niyo po, dahil sa pagsuporta ko kay FPRRD, nawala yung personal Facebook ko na marami na din po yung followers doon. And dahil dyan, kailangan kong mag-repost lahat ng mga kailangan kong i-repost kasi kailangan din as an online media here in Taiwan. Tapos, hindi lang ako nawalan ng social media network. Nawalan din ako ng income. Bakit ka mo? Kasi dahil sa pagsuporta ko kay Tatay Digong, ayoko magkaroon ng personal interest, kumbaga, or conflict of interest. Kasi baka sabihin ng mga nagpa-follow sa akin na, nagbebenta ka, ginagamit mo yung parang influence mo dahil na nakilala ka ng iilan dyan dahil sa pagsuporta mo kay FPRRD. So talagang, lahat talaga masasabi ko na wala sa akin dahil kay FPRRD, dahil sa pagsuporta ko kay FPRRD, at hindi lang po dyan. Sobrang nabash po ako, sobrang nabully po ako sa sarili kong Facebook that time. And
na ako pa yung nakasuhan. Ako pa yung Lah? huli, ako pa yung nakasuhan. So imagine mo kung anong pinagdaanan ko dahil lang sa support ako kay FPRRD. Kaya because of that, parang naglaylo ako kasi nung nagkaroon ng election nga noong 2022, I support Sara Duterte. Pero hindi ako sumusuporta kay BBM. Pero Oho. dahil nga sa idea ng unity, kaya I try to support Sara na at the same time, alam ko naman na talagang mahihila si BBM. So ngayon, ang nangyayari, talagang masakit para sa akin na eto na ngayon ang resulta ng continuity dapat sa Pilipinas. So, hindi ko na talaga parang I won't miss this opportunity na magsalita. Kasi alam niyo po, kung meron akong chance na bigyan kayo ng information tungkol sa bayan natin, I will do my best. Kasi this is not just about politics, eh. It's about my family too. Kasi syempre, marami akong mga kamag-anak na nasa Pilipinas. Kaya alam niyo guys, nung sinabi ni FPRRD sa Senate hearing, better late than never. Alam ko naman na ilang days na nakaraan. Pero hindi ko talaga, parang hindi ko maintindihan yung mga kababayan natin na bakit hanggang ngayon, hindi nila alam na may problema tayo sa droga. Hanggang ngayon, hindi nila alam na meron tayong problema sa kriminalidad. Alam niyo po ba, paulit-ulit kong nakikita sa news kung ilang mga batang babae ang biktima ng panghahalay. At mas malala pa ngayon. Lalo na yung... Okay. So, salamat dito kay Pilipina in Taiwan. Napaka-simple lang yung kanyang pahayag. Na tumino ang lugar nila dahil sa kampanya ng bawal na gamot, laban sa bawal na gamot, panahon ni PRRD. So, grabe ang mga kritiko, ang tinitignan lang nila yung alleged victims ng extrajudicial killing. At dahil doon, wala na. Nilahat na nila na walang kagandaan na idulot ang kampanya sa droga. They are totally wrong. Dahil marami ang patotoo o makapagsasabi na gumanda ang takbo ng peace and order situation sa bansa panahon ni PRRD dahil natakot yung mga kriminal eh. Salita pa lang, wala pang aksyon. Wala na, nagtago na sila, lumayas na sila. Isang lugar sa Agusan del Sur, hindi ko na babanggitin yung town. Alam ko, nandun yung mga drug pusher, drug lord, bago umupo si PRRD. Pag upo pa lang niya, sabi ng mga tao doon, dahil marami akong kaibigan, sir, naglayas na sila. Wala na sila dito. Bakit? Takot sila kay Digong eh. Baka may mangyari. Ganun. O ngayon, na nag-change administration, iba na ang approach. Nawala na yung kamay na bakal. Ano na, pusong mamuna. Anong nangyari sa lugar na yun? Sabi ng mga kaibigan ko, sir, bumalik na. Nandito ulit sila. Nabamayagpag ulit. So, ano ba ngayon? Sabi nila, Tatay Digong, nagsabi na siya na sa Senate hearing, bumalik ng kriminalidad. Ang palasyo, kumontra, sabi nila, mas safety ngayon. Anong mas safety? Ang data nila, yung record sa PNP na bumaba daw ang krimen. Nako, napahiya sila. Sinabayan ng pag-release ng survey ng international group, yung Numbeo Crime Index. International organization na tinitignan niya ang kalagayan ng peace and order situation sa mga bansa. Ang pinakamagulong bansa sa buong Southeast Asia, Manila. Mga syudad pala, mga syudad. Pinakamagulo, Manila. Sa top 10 na pinakamagulo,
4 na siyudad sa Pilipinas ang kasama. Number 1, Manila. Number 6, Cebu. Number 8 is Iloilo. Number 10 is Makati. O ano ngayon? Mas safety ngayon? I don't think so. Ang taong bayan, yung mga tao sa lansangan, yung naglalakad sa gabi, yung mga nagtratrabaho sa gabi, sila ang makakapagpatunay. Ano ba ngayon? Mas tahimik kumpara panahon ni PRRD o mas gumulo? Ang taong bayan ang magpasya. Salamat! Again, mag-subscribe po tayo dito kay Filipina in Taiwan Jen. Ang link ilagay ko sa description box para dadami pa ang makarinig sa kanya.